Salamat po sa kabutihan mo po sa amin. At tunay nga na ikaw ang aming Diyos na hindi nagbabago kailanman. Ikaw ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, na laging umiibig, na laging nagmamahal sa amin. At anuman maging sitwasyon ng buhay po namin, ay tunay nga na laging nakaagabay ka sa mga buhay po namin. Kaya salamat po sa umaga po nito, sa pagmamahal mo po sa amin, sa pag-ibig mo po sa amin. Ang tunay nga na ikaw ang aming Diyos, hindi nagbabago kayo ng paman. Kaya Lord, we thank you sa umaga po nito, sa pagsama mo, sa aming pagsamba at pagpuri sa iyo. Salamat po at binabalik po namin sa mataas na papuri. Pasalamat sa iyo. In Jesus' name we pray. Everybody say Amen. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa umaga po nito. At tunay nga po na napakabuti po ang Diyos. Amen? Tunay nga na God is good. And all the time. Amen. At makakupo na po tayo sa presensya po ng Diyos sa umaga po ito. At tunay nga po na ang Diyos po ay tunay nga na mabuti. Kaya nga ang kantang kay buti-buti mo ay tunay nga na ito po ay isinalarawan ng Diyos sa kanyang kaanyuan at sa kanyang pagmamahal sa ating mga buhay. Amen? At tunay nga po na napakabuti talaga dahil ngayon nga po ay ang ibibigay, ang ipagkakaloob na mensahe po ng Diyos sa ating umaga pong ito ay tunay nga na biyaya. Sabi ko, tunay nga na biyaya. At hindi lamang po biyaya, may kasama po pong itong pagpapala. Amen? Amen. Dahil gusto po ng Diyos na ang lahat ng inyong pagsasakripisyo sa larangan ng pagbibigay at pagkakaloob sa kanyang gawain ay gusto ng Diyos na malaman ninyo na lahat ng inyong ibinibigay at lahat ng inyong pinagkakaloob para sa gawain po ng Diyos ay ito'y kanyang susuklian. Sabi ko sa susuklian ng tunay na biyaya at pagpapala sa inyong mga buhay. Amen. Ganun po kabuti ang Diyos. Tunay nga na gusto niyang ipaalam sa araw na ito na siya po ang Diyos na nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan sa ating mga buhay. Amen. Ni minsan, wala siyang pangako na hindi niya tinutupad sa kanyang mga hinirang at pinili. Amen? Tunay nga na ang pagbibigay ay tunay nga na ito po ay magiging buhay ng kanyang mga anak sapagkat ganun din po ang Diyos. Ang nature niya po ay tunay nga na mapagbigay. Amen? Kaya nga ang lahat po ng kanyang mga pinili-tiliran at ang kanyang mga anak, pag ito'y nanalangin at tumingi, ay agad niya itong binibigay. Dahil gusto niya ng kanyang anak ay hindi problema at hindi malungkot at hindi mag-alala. Ganun po siya kabuti sa mga buhay po natin. Kaya ang mensahe pong ito ay magpapatibay sa ating paniniwala, magpapatibay sa ating pagmamahal sa ating Diyos na buhay. At dito natin malalaman na ang Diyos pala, pag tayo nagbigay ng buhay, at hindi lamang buhay, nagbigay tayo ng pagkakaloob sa kanyang gawain, ay tunay nga na ito pwedeng ibabalik ng siksik, liglig, at walang sukat paglagyan sa ating mga buhay. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. At ngayon nga po ay malalaman niyo kung paano dapat magbigay ang isang Kristiyano. Meron na po bang nakakaalam na pag Kristiyano ka na, alam niyo pa ba o alam niyo kung paano talaga magbigay ang isang Kristiyano? Dito po tuturuan po tayo ng Diyos sa kanyang salita na kung paano talaga magbigay ng tunay na kaloob sa gawain po ng Diyos. Amen? At basahin po natin ang 2 Korinto chapter 8 verse 1 hanggang 5. Sabi po dito, mga kapatid, nais namin malaman ninyo ang ipinakinang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. At sabi po dito sa verse 3, sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinahiusap
sa amin na sila ay bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. At higit pa sa inasahan namin, ibinigay nila ang kanilang sarili, una sa Panginoon at pagkatapos ay sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Amen. At tunay nga na sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto na kung paano ang totoong pagbibigay, ang totoong pagkakaaloob para po sa gawain po ng Diyos. Ang sabi nga po dito, mga kapatid, nais namin malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito isang mahigpit na pagsubok sa kanila, ngunit sa kabila ng kanilang pag-iikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Ipinabot po ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto dahil yung mga taga-Macedonia ay dumanas po ng kahirapan. Pero dahil naniwala sila at nanampalataya sila at alam nila ang about of giving o offerings para sa gawain ng Diyos ay talaga namang pinakiusap ng mga taga-Macedonia kay Apostol Pablo na kahit ikaw sila, kahit hirap sila, ay huwag silang pigilan sa pagkakaloob at pagbibigay para sa gawain ng Diyos. At hindi nga sila pinigil o pinigilan ni Apostol Pablo sa larangan po ng pagbibigay dahil alam ni Apostol Pablo ang sikreto pagdating sa larangan ng pagkakaloob at pagbibigay pagdating sa gawain po ng Diyos. At sabi nga po dito sa 2 Corinthians chapter 8 verse 2, dumanas sila ng matinding kahirapan at ito isang mahigpit na pagsubok sa kanila, ngunit sa kabilaan ng kanilang pag-iikaos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Ito po yung ginawa po ng mga taga-Macedonia na kahit ikaos na po sila, kahit salat na po sila sa pinansyal, sa pera, ay talaga namang masaya pa rin sila na nagkaloob at nagbigay sa abot ng kanilang makakaya. At bukas palad, sabi ko bukas palad, na sila po'y nagkaloob para po sa gawain po ng Diyos. At sabi po dito sa verse 3, sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. Ano po yung mitiin ng mga taga-Macedonia? Para magkaloob po, para makatulong po dito po sa mga taga-Korinto. Hello? Kaya nga po, ang dapat po na gawin ng mga isang mananampalataya o isang Kristiyano ay magbukas daw po ng puso sa larangan po ng pagtulong sa mga kapatiran. Hello? Amen. Kaya pag ikaw po ay isang tunay na Kristiyano, dapat bukas palad ka na po sa pagkakaloob at pagbibigay at pagtulong sa iyong kapwa mananampalataya. Dahil ito po yung utos ng ating Panginoong Jesucristo na kailangan ang bawat mananampalataya at sumusunod sa magandang balita ay kailangan po may bukas palad sa pagkakaloob at pagbibigay sa kanyang kapwa. Hello? Ang sabi nga po dito sa Gawa chapter 4 verse 32, nagkaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya at di itinuring ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian kundi para sa lahat. Yun po yung tama. Yun po yung totoo na mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Na pag meron kang blessing, ay kailangan po, ang blessing po na yan, ay tunay nga na ipagamit mo para po sa Diyos at sa ikakalwalhati po ng Diyos. Amen! Kaya, pag tayo po'y binalis na mga anak ng Diyos na naririto, dapat yung turo't aral sa larangan po ng pagkakaloob at pagbibigay ay tunay nga po na ating gawin sa ating mga buhay. Amen? Kaya, yung kapanahunan po ng mga unang Kristiyano po noon, sa kapanahunan po nila Apostol Pablo, sa kapanahunan po nila Apostol Pedro,
ay talaga namang kung tinuruan nila ang mga mananampalataya, mga Kristiyano, na magkusang loob ng pagkakaloob at pagbibigay. Hello! Kaya nga, yung gawain po noon ay tuloy-tuloy. Sabi ko, ang gawain po noon ay tuloy-tuloy. Dahil ang lahat po ng mga mananampalataya, ang lahat po ng mga Kristiyano ay sumusuport po sa gawain po ng Diyos. Sa paghayo po ng mga apostol, sa paghayo po ng mga ngaral ng mabuting balita, suportado po sila ng mga mananampalataya ng magandang balita at ng mabuting balita. Hello! Kaya hindi nga po sila pinakapus. Dahil nga po nagkaisa ang kanilang mga damdamin. Yung po yung sabi po dito sa Gawa chapter 4 verse 32, na nagkaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya at di itinuring ni naman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Hello! Ang tanong, kaya po bang gawin ng mga mananampalataya at mga Kristiyano ang salita po ng Diyos na ito? Amen. 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 Dapat po, kaya. Dahil yung mga taga-Macedonia ay naghirap pero bukas palad pa rin po sila na sumusuport sa gawain po ng Diyos. Dapat ganun din po tayo. Magbigay po tayo sa abot ng ating makakaya. Amen? Sabi nga po bakit po ba talaga na tayo po ay inuutusan na magbigay sa gawain po ng Diyos? Bakit po tayo binibigyan ng ganitong utos? Dahil po gusto ng Diyos, una sa lahat, ang ating mga puso ay maging pure sa kanyang harapan. Amen. Maging dalisay ang puso ng kanyang mga anak. Lalo-lalo na sa larangan ng pagkakawanggawa. Hello. Yan yung dahilan kung bakit inuutusan tayo ng Diyos na magbigay sa kanyang gawain. Yan po yung sabi po dito sa 2 Corinto chapter 9 verse 8 hanggang 15. Sabi po dito, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Hello! Sabi, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan at upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Yan po yung dahilan kung bakit tayo po inuutusan ng Diyos na magbigay at mag-support sa kanyang gawain. Para ano? Pasaganahin raw po tayo. Sabi ko, para pasaganahin po tayo. Sabi ko, para pasaganahin po tayo. Kaya inuutusan po tayo ng Diyos na magbigay sa kanyang gawain. Amen. At pag naging puso mo po yun, na magbigay at magkaloob sa gawain po ng Diyos, ang Diyos ang mismo na magbibigay sa iyo ng biyaya at pagpapala para makapagbigay at para makapagkaloob ka sa gawain ng Diyos. Hello! Hindi sa iyo manggagaling yung blessing sa Diyos. Kaya, bibigay na lamang sa iyo yun dahil gusto ng Diyos na makita ng mga pamilya mo, ng asawa mo, ng anak mo, ng sabayanan mo, na ang Diyos ang nagpapayaman, ang nagpapaunlad, ang nagbibigay ng biyaya at pagpapala sa iyo. Hello! Yung po yung dahilan kung bakit inuutusan po tayo ng Diyos na mag-support sa kanyang gawain. Dahil para po talaga i-bless po tayo. Hello! Kaya sabi po dito sa verse 9, 2 Corinto chapter 9, verse 9, tulad ng nasusulat, siya ay masaganang nagbigay sa mga dukha, ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. At sabi po dito sa 10, ang Diyos ay nagbibigay ng binhing itinatanim at tinapay na makakain. Ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago dito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Yun nga po yung sinabi ko. Hindi sa inyo ang gagaling. Yung blessing, sa Diyos po ang gagaling. Pag ang puso nyo ay naging sakdal sa paningin po ng Diyos, wala kayong paghihirapan. Ang Diyos po ang magbibigay. Sabi ko, ang Diyos po ang magbibigay. Wala kayong paghihirapan. Ang gagawin nyo lamang po, sumunod doon sa pinagagawa po ng Diyos sa mga buhay po ninyo. Tulad po ngayon. Ano po buhay pakiusap ng Diyos sa inyong mga buhay?
At pag kinausap po kayo ng Diyos, sa panaginip o sa inyong pag-iisa, at inuutusan kayo ng Diyos na mag-support sa gawain, do it! Gawin niyo po yun. Dahil pag ginawa niyo po yun, at naging puso niyo po yun, katulad ng puso ng mga taga-Macedonia, maniwala kayo, ang buhay niyo ay talagang pagpapalain po ng Diyos na buhay. Hindi lamang po pagpapalain. Mula Lunes hanggang Linggo, mula January hanggang Disyembre, open heaven ang blessing sa buhay mo. Hello! Amen. Palakpakan po natin po ang Diyos. Sabi, siya po yung magbibigay ng bining itatanim mo. Ano ba yung bining itatanim? Yun nga po yung blessing. Siya po yung magbibigay. Para ano? Magtanim ka. Ano ba yung pagtanim? Yan nga po yung pagkakalob at pagbibigay. Kaya sabi ko nga sa inyo, yung pagkakalob at pagbibigay, yung pag-offering nyo, ay yun po yung isang uri ng pagtatanim. Dahil pag nagtanim ka, meron ka nga pong maanihin. Hello! Amen. At sabi po dito sa verse 11, pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Diyan po yung dahilan kung bakit i-bless po kayo ng Diyos, kung bakit bibigyan kayo ng trabaho, kung bakit yung negosyo nyo ay pauularin at pasasaganahin. Dahil nga po, para mag-support po kayo sa gawain ng Diyos. At pag kayo nag-support sa gawain po ng Diyos, yung mga kapatiran, yung mga magagawa po ng Diyos ay magpapasalamat sa mga buhay nyo dahil po ang inyong mga biyaya at pagpapala ay talaga naman pong ibinigay nyo sa gawain po ng Diyos. Hello! Amen. Ganyan po yung ginawa ng mga taga-Corinto at taga-Macedonia. Kaya nga walang naging problema si Apostol Pablo noong kapanahunan po na yun. Kahit ayaw ni Apostol Pablo na mag-offering, ang mga taga-Macedonia ay wala po siyang magawa dahil ang mga taga-Macedonia po ang kusang nagsabi sa kanya na huwag niyo po kaming pigilan sa pagkakalob at pagbibigay dahil gusto po namin mag-bless at mapagpala po ng Diyos. Kaya dahil yun po yung request ng mga taga-Macedonia, hindi nga po pinigilan ni Apostol Pablo ang mga taga-Macedonia. At ano nga po yung nangyari? Naging pagpapala po yung pagbibigay na yun sa mga taga-Corinto. Kaya yung church po noon, nahawak po ni Apostol Pablo ay nagtutulungan. Sabi ko, nagtutulungan. Amen. Nagdadamayan. At talaga namang hindi lang nagdadamayan, nagmamahalan. Kaya, ang paglilingkod po, ay talaga naman po makikita rin po sa ganitong uri ng pagkakalob at pagbibigay. Yan po yung sabi po dito sa 2 Corinthians chapter 9 verse 12. Sabi po dito, ang paglilingkod ninyo upang tumulong sa mga kapatid ay hindi lamang makakatugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa ng nag-uumapaw na pagpapasalamat nila sa Diyos. At sabi po dito sa 13, ang bukas palad ninyong pagbibigay sa kanila at sa lahat ang siyang magpapatunay na matapat ninyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo. Dahil diyan magpupuri sila sa Diyos. Ano po sabi? Pag ikay nagkakalob at nagbibigay sa gawain po ng Diyos, sumusunod ka raw sa magandang balita nino ng ating Panginoong Kristo. Dahil nung siya nga po ay naririto pa sa mundo nito, nung kasama pa ng mga alagad at ng mga apostol, siya po ay nagpakita ng halimbawa. Ano po yung halimbawa? Siya nga po ay nagkawang gawa. Nagkawang gawa saan? Sa 5,000 kalalakihan at sa 4,000 kalalakihan. At hindi lang po yun. Nagpagaling pa ng mga may sakit at karamdaman. At bumuhay pa po ng mga patay nung kapanahunan po ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga po, pag ikaw raw po ay talagang giver at nagsusupport sa gawain po ng Diyos, sumusunod ka raw sa magandang balita ng ating Panginoong Kristo. Hello! Amen. Yun po yung totoo. Kaya pala, ang gawain pong ito ng pagkakalob at pagbibigay at pag-support sa gawain po ng Diyos ay utos ko rin po pala. Hello!
lamang puutos, kundi pag ito ay ginagawa mo, sumusunod ka raw sa magandang balita ng ating Panginoong Kristo. Kaya, manatili po tayo sa pagkakaloob at pagbibigay sa gawain po ng Diyos para tayo po ay laging sumusunod sa magandang balita po ng ating Panginoong Kristo. Hello! Kaya kayong mga naririto, maging sincere po ang inyong mga puso sa bawat araw. Sabi po dito sa verse 14, kaya't kung pagmamahal nila kayong ipananalangin dahil di masukat sa kagandahang loob ng Diyos sa inyo. Ayun po yung sabi po sa verse 14. Kaya magpapasalamat daw po ang mga mananampalataya at hindi lamang po magpapasalamat sa mga buhay nyo, idadalangin at ipapanalangin para po kayo. Hello! Totoo po yun. Pag kayo ay mayroong generous sa pagkakaloob at pagbibigay, at nakita yan ng mga kapatiran nyo po dito, at mga kapatid nyo po kay Kristo po rito, magpapasalamat po sila sa Diyos. Sabi ko, magpapasalamat po sila sa Diyos. Dahil sa pagsupport nyo po sa gawain po ng Diyos. At dahil nakita nila yung sincere ninyo sa pagkakaloob at pagbibigay, lagi po kayo isasama nila sa kanilang panalangin. At dahil lagi kayong sinasama sa panalangin, lagi po kayong i-bless ng Diyos sa bawat araw ng buhay po nyo. Kaya nga magugulat kayo eh. Mula na kayo maging Kristiyano at mula na matuto kayong magkaloob at magbigay sa gawain po ng Diyos, ay hindi na po kayo naubusan ng blessing sa inyong mga buhay. Hello! At hindi lamang kayo naubusan, at hindi lamang kayo nawala ng blessing sa inyong mga buhay, kundi yung trabaho niyo po ay talaga naman pong sinoringhay ng ating Panginoong Kristo at ng ating Panginoong Diyos. At hindi lamang po yun. Lahat po ng favor ay talaga naman pong ibinigay ng Diyos sa mga buhay po ninyo. Yan po yung gusto pong mangyari ng Diyos ngayon po sa mga buhay po ng kanyang mga anak na naririto. Kaya sabi po dito sa 15, salamat sa Diyos dahil sa kanyang kaloob na walang kapantay. Kaya bibigyan lang po tayo ng kaloob ng Diyos na walang kapantay. Sabi ko, walang kapantay. Ibig sabihin ng walang kapantay, hindi mo kayang sukatin. Ang ibig sabihin ng hindi kayang sukatin, yung blessing sa'yo ng Diyos ay talaga naman pong unlimited. Yung favor, unlimited. At nagugulat ka nga po na gagawin ng Diyos sa buhay mo. At ito na rin ang magkasabi na talagang mabuti ang Diyos. Dahil sa mga biyaya, sa mga pagpapala na ipagkakalob sa iyo ng Diyos. Kaya nga po, ang gawin po natin ay lagi po tayong mag-ugaling, magbigay at magtanim, na magtanim, na magtanim, na magtanim, na magtanim. Upang sa ganun, sa walang sawa natin pagtatanim at pagtatanim, tayo ay aani ng marami, at sobra-sobrang ani. Hello! Amen. Yan po yung sabi po dito sa 2 Corinthians chapter 9, verse 6, sabi po dito, ito ang ibig ko sabihin, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Kaya kung gusto mo na overflowing blessing ang buhay mo mula January hanggang Disyembre, magtanim ka na magtanim. Saan ka magtatanim? Diyan, sa gawain ng Diyos. Magkaloob ka na magkaloob at magbigay ka na magbigay. Mag-support ka na mag-support sa gawain po ng Diyos. At pag ginawa mo yung pagtatanim na yan, isang araw, mag-harvest ka ng maraming. Hello! At magugulat ka. Sabi ko, magugulat ka. Yung dati mong hindi nararanasan na biyaya at pagpapala sa buhay mo, ay mararanasan mo. Yung inaani mo ay mag-overflow blessing. At hindi lamang po yun. Mag-unlimited pa po siya. Sabi ko, mag-unlimited pa po siya. Dati yung tahanan mo, sira-sira. Dahil biniles ka ng Lord, magiging mansion yung tahanan mo. Hello! Amen. Hindi lamang po magiging mansion yung tahanan mo. Ipopromote ka pa ng Lord
sa work mo, sa trabaho mo. Hello! Totoo po yun. At dyan masusubok ang ating katapatan at pag-ibig sa ating Diyos sa larangan po ng pagkakaloob at pagbibigay. At sabi po dito sa 2 Corinthians chapter 8, verse 8, hindi sa inutusan ko kayo, sinasabi ko lamang sa inyo ang pagsisikap ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Yung pala, kaya inutusan tayo magkaloob at magbigay, mag-support sa gawain po ng Diyos para ang ating katapatan at ang ating pag-ibig sa Diyos ay masubukan. Hello! Sinusubok pala tayo ng Diyos maging sa larangan po ng pagkakaloob at pagbibigay sa kanyang gawain. Hello! Sabi ko, sa kanyang gawain. Sinusubukan raw po tayo ng Diyos para masubok yung ating katapatan at pag-ibig natin sa Diyos. At sabi po dito sa Galatians chapter 6 verse 2, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo, ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin pala, sa ganung kaparaanan at naging tapat ka sa pagkakaloob at pagtulong sa mga nangailangan, lalo-lalo na sa iyong kapwa mananampalataya kay Kristo. Pag ginawa mo pala yun, at tinutupad mo po yung kautusan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, dinalakay nga po ito eh. Dahil gusto po ng Diyos na magbukas palad po tayo sa kanyang gawain. Pag po tayo nagkaloob at nagbigay, kailangan po, galing po sa ating puso. Yun po yung tama po na ating gagawin sa larangan po ng pagkakaloob at pagbibigay. Tinan niyo po yung babaeng palo. Nagbigay po siya ng the best para po sa Lord. Amen? Talagang ipinakita niya sa mga taong naroroon na yun lamang yung kakayahan niya. Pero hindi siya kinwestiyon ng ating Panginoong Jesucristo na bakit? Yan lamang yung ipagkakaloob mo at ibibigay mo at ihuhulog mo diyan sa offering bucket na yan. Hindi po siya sinaway ng ating Panginoong Jesucristo. Nandun po yung Panginoong Jesucristo. Pinapanood niya po yung mga naguhulog po doon sa offering. Umupo po siya doon. Kaya kitang-kita niya nga po yung lahat ng hinuhulog ng mga naguhulog po roon. At kitang-kita niya nga po kung gaano kalaki at kaliit yung mga hinulog ng tao. At isa lamang po, yung kinalugdan po ng Panginoong Jesucristo doon sa naghulog po doon, yung babaeng balo. 25 ang hinulog, pero sabi niya, masigit sa lahat ang kanyang inoffering. Bakit po? Dahil yung babaeng balo pong ito, yung kanyang kaisa-isa at 25 ay hindi niya pinanghinayangan na ipagkaloob at ibigay sa gawain ng Diyos. Buong puso niyang inaalay, buong puso niyang ibinigay sa Diyos yung kanyang 25 na kahit alam niya na yun na lamang yung pambili ng kanyang 25 ng tinapay para sa pagkain niya, hindi siya nang hinayang na i-offering yun sa Diyos. Dahil alam niya, pag in-offering niya sa Diyos, yung 25 na dito ay pararamihin at imumultiply ito ng Diyos. Hello! Kaya nga po, mapalad po ay may puso pong ganito na talaga lamang pong nagbubukas ng puso sa larangan po ng pagkakaloob at pagbibigay. At basahin po natin ang 2 Corinthians chapter 8 verse 14. Sorry, verse 11 hanggang 15, sabi po dito, kaya tapusin na ninyo ito. Ang sigasig ninyo noon sa paghahangad ay tumpasan ninyo ng sigasig na tapusin ang bagay na ito. Ano po ibig sabihin po nito? Kaya tapusin ninyo ito. Ang sigasig ninyo noon sa paghahangad na tumpasan ninyo ang sigasig
na tapusin ang bagay na ito. Sabi po ng Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, yung nasimulan nyo sa larangan ng pagkakaloob at pagbibigay, tapusin na raw po natin ito. Ano ibig sabihin ng tapusin? Ituloy-tuloy. Huwag tigilan. Huwag magsawa hanggang sa matapos ninyo ang kalooban ng Diyos at yung pinagagawa sa inyo. Yun po yung sabi po ng Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. At sabi po dito sa verse 12, sapagkat kung may hangaring magbigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong kaloob ayon sa inyong makakayanan. At hindi ayon sa hindi ninyo kaya. Eh yun nga po, yung babaeng balo nga po na nag-offering ng 25 ay tinanggap po at pinuri nga po ng Panginoong Kristo. Yun po yung tamang pagkakaloob at pagbibigay. Na pag tayo po ay magkaloob at pagbigay at paghulog sa offering, kailangan po galing po sa puso. Bukas, palad ang ating pag-o-offering sa Diyos. Dahil yan po yung kinalulugdan ng Diyos na pagkakaloob at pagbibigay sa kanyang gawain. Hello? Ang sabi po dito, sa 13, hindi sa ibig ko guminhawa ang iba at mabigatan naman kayo. Ang ibig ko ay magtulungan o tulungan ninyo ang isa't isa. Masagana kayo ngayon, marapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangailangan ko, kaya kayo naman ang mga kailangan ay sila sumagana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, magkakapatay-pantay ang kalagayan ninyo. Ano pong ibig sabihin ni Apostol Pablo? Magtulungan, magbigayan, mag-share ng blessing. Ang ibig sabihin, sabi niya sa mga taga-Korinto, pag kayo pinagpala ng Diyos, pag kayo binalis ng Diyos, share your blessing. Hello? Amen. Yun po yung dapat. Hindi yung bless na bless ka na hindi ka pa marunong magkaloob at magbigay sa gawain ng Diyos at tumulong doon sa kapwa mo at magbigay ng blessing sa mga kapatiran mo na alam mo namang wala. Yung nga sabi nga, maging masigasig kayo sa larangan ng pagkakaloob at pagbibigay. Kaya pag binilis po tayo ng loob, tumulong po tayo sa ating kapwa. Pag binilis po tayo ng Diyos, sumuport po tayo sa gawain ng Diyos. Huwag yung puro akin. Puro akin. Puro akin. No, dapat pag binilis ka, share your blessing. Hello? Kailangan pag tumanggap ka ng tumanggap, kailangan magbigay ka rin. Dahil pag hindi mo binigay yan, pag sinarili mo yung blessing na yan, maniwala ka sa akin. Merong kalalagyan ang buhay mo pag hindi mo isiniril yung pagpapalat at biyaya sa Diyos. Parang ganito lang yan. Example natin ngayon. Lahat po makinig. Di ba gusto niyo tumanggap ng tumanggap? Upo po kayo para malaman niyo po yung revelation pong ito. Di ba gusto niyo pong mabless? Ito po isang uri po ng karunungan at kaalaman po na galing po sa Diyos. Di ba gusto po natin lahat po tayo mabless? Di ba gusto po natin tumanggap ng tumanggap? Ito po yung halimbawa. Kung puro tayo tanggap ng tanggap, ano po yung mangyayari po sa atin? Ganito lang po yan. Listen, lahat po sumunod. Lahat po tumingin po sa akin. Isa pong revelation. Gusto niyo pong tumanggap ng biyaya? Dito niyo po malalaman kung paano po pag hindi kayo nagkaroon ng bigbigay. Subukan po natin. Hinga po kayo ng malalim. Inhale. Sige po, hinga. Hinga pa. Hinga pa. Tanggap pa. Ano pong mangyayari kung puro tanggap ng tanggap? Di ba hindi po kayo makakahinga? Ano mangyayari po sa inyo pag kayo tanggap ng tanggap? At hindi nyo binigay yan? Ano pong mangyayari? Yan po yung ibig sabihin po dito. Kaya pag tumanggap ka ng tumanggap, kailangan ibigay mo rin. Dahil pag hindi mo siya binigay, ano pong mangyayari? Sasabog po yan. Mawawalan ka po ng hininga.
At pag naubusan ka ng hininga, tinanggap mo na tinanggap, anong mangyayari sa buhay mo? Hello! Yan po yung revelation. Na huwag po lang tanggap ng tanggap. Kailangan, meron ka rin pagkakaloob at pagbibigay. Yan po yung maganda sa Diyos eh. Tinuturuan tayo ng tama, ng wasto. Kaya nga po dito, hindi po tinuturo yung ikapo eh. Yung ikapo, kaya po hindi po tinuturo po dito. Pero wala pong masama sa ikapo. Kaya lang po yung ikapo ay tama po yun. Sa generation po ng mga Israelita po, yung kapanahunan po ng mga Israelita po noon. Alam niyo po kung bakit hindi na po inutos ng mga apostol at ng Panginoon sa Kristo ang pag-iikapo sa mabuting balita. Kasi nga po, gusto ng Diyos na hindi lang sa ikapo tumutok yung mga Kristiyano. Ang gusto ng Panginoon sa Kristo, ito nga, may kusang pagkakaloob at pagbibigay. Ayaw niya yung merong ultimatum na pagkakaloob at pagbibigay. Kasi yung ikapo, patas yun. Patas yun ay pinagkaloob at ibinigay sa mga Israelita. Kaya nga nung ang Panginoon sa Kristo ay nagtuturo about giving, tinampulan niya po yung babaeng balo po rito. Then yun, nandoon yung Panginoon sa Kristo sa upuan at pinapanood niya yung mga naghuhulog doon sa offering. O hindi niya sinabi doon sa babaeng balo na, oh, bakit hindi ka nag-iikapo? Bakit 2.25 na yung pinagkakaloob at binibigay mo? Hindi niya po sinabi ng ganun. Dahil gusto nga ng Panginoong sa Kristo, ang pagkakaloob sa kanyang generation ay galing po sa puso. Sabi ko, galing sa puso. Amen. Kaya hindi niya na po inutos. Nato pa rin ang ikapo ng kapanahunan po niya. Hanggang sa kapanahunan po ni Apostol Pablo. Dahil gusto ng Diyos na ang pagkakaloob at pagbibigay ng mga Kristiyano hanggang sa generation na ito ay galing sa puso. Sabi ko, galing sa puso. Yun ang tunay na pagkakaloob at pagbibigay. Dahil ayaw na po ng Diyos yung pagbibigay ng mga Kristiyano sa kapanahunan pong ito ay napipilitan lamang. Hello! Pero wala pong masama sa ikapo. Kung gusto niyo pong sumunod po dyan, wala pong problemang sumunod po kayo dyan. Pero ang tinuturo po ngayon, yung pagkakaloob at pagbibigay na galing po sa puso. Hello! Kasi yung ikapo, obligasyon mo yun. Susundin mo yun habang ikay nabubuhay. At pag hindi ka nga sumunod doon, may hatol na kaparusahan ang di sumunod sa ikapo. Yan po yung sabi po ng Malakias, chapter 3, verse 10 hanggang 12. Hello? Pero yung tinuturo po ngayon dito, ay taos-puso pong pagbibigay dahil yung nga po, yung utos ng ating Panginoong Kristo. Nasabi po dito, sa 2 Corinthians chapter 9, verse 13, sabi po dito, ang bukas palad ninyong pagbibigay sa kanila at sa lahat, ang siyang magpapatunay na matapat ninyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo. Dahil diyan, magpupuri sila sa Diyos. Maliwanag po. Na yung pagbibigay ng bukas sa puso, ay sinusunod raw po natin yung magandang balita ng ating Panginoong sa Kristo. Kaya nga po, maraming nagagalit na mga pastor na pag inaalis yung turo sa about ikapo, sa tithes. Wala pong masama sa ikapo. Pero ang problema lang po, take note, hindi po nagiging tapat yung mga napagkatiwalaan sa ikapo. Masakit po ito, totoo po ito. Alam niyo po kung pag-aaralan nyo, listen, lahat po ng church sa worldwide, kung ang ikapo na inuutos po sa Malakias chapter 3 verse 10 and 12 ay nagiging tapat po ang mga servant of God, ang lahat ng umahawak at namumunong mga pastor sa kanilang mga churches, kung totoo na talagang ang ikapong ito ay sinusupport sa gawain po ng Diyos, wala pong magkukulang.
para sa gawain po ng Diyos. Ano ibig ko sabihin? Hindi maghihirap ang church ng Lord. Hello! Amen. Hindi magkukulang ang mga magagawa ng Diyos. Pag totoong ang ikapong ito ay isinuport sa bawat gawain ng Diyos. Maliwanag na sinabi ng Malachi chapter 3 and verse 10 and 12 na magpakatapat sa ikapo. At yung ikapo na yan ay ano? Para sa gawain sa templo ng ating Panginoong Diyos. Pero ang masakit po, hindi po nagiging faithful ang mga servant of God sa larangan po na paghawak ng ikapupong ito. Hello! Listen, ito po yung makakapagmulat po sa atin. Kung ang isang churches po ay naging tapat, yung servant of God, yung namumuno po dyan sa paghawak po ng ikapo, hindi po at wala po magsasaper na mga maliliit na mga Kristiyano hanggang sa kapanahunan po ito. Tingnan nyo, yung mga taga-Macedonia at yung mga taga-Corinto, nagbigay sila ng kaloob lang po ito. Wala pong ikapo rito, pero wala pong naghirap. Sabi ko, wala pong naghirap. Bakit po walang naghirap? Dahil nga, yung pangangalaga ng mga apostol sa mga Kristiyano nung panahon pong yun, ay gano'n lamang po kasinsir, katapat. At yung mga magagawa ng Diyos ay walang sawang nangangaral na salita ng Diyos maging ang mga apostol. Bakit? Yung nga pong mga blessing, yung mga biyaya ay ginagamit po sa gawain po ng Diyos. Hello! Kaya malaya nga po yung magandang balita ng ating Panginoon Kristo ay napalaganap sa buong Judea at buong Samaria. Hello! Ganoon din po sa kapanahunan ni Apostol Pablo. Dahil sa pag-support at talagang ginamit ni Apostol Pablo yung blessing na ito para sa gawain po ng Diyos. Maraming mga iglesia ang naitayo nung kapanahunan po niya. Ano pong iglesia po yun? Yung taga-Roma, yung mga taga-Corinto, yung mga taga-Colosas, yung mga taga-Epeso, yung mga taga-Hebreo, at iba pang mga church na naitayo ni Apostol Pablo. Bakit naitayo po yun? Dahil hindi itinago yung blessing, kundi ibinahagi sa gawain po ng Diyos. Dapat ganun po ang lahat po ng mga churches. Yung ikapo na yan, ipagamit po sa gawain po ng Diyos. Hindi itago. Lahat ipagamit. Hello! Kung merong mga ngaral po dyan, kung merong mga servant of God po dyan, ipagamit po yan para po yung magandang balita, yung salita po ng Diyos, mapalaganap sa buong mundo. Hello! Amen. Kaya nga po, nakakalungkot ngayon. Kaya nga dumami nga po yung churches sa buong mundo. Dahil ang salita po ng Diyos ay pinangalakan na lamang po. Hello! Yun po yung katotohanan. Tingnan nyo, noong kapanahunan noon, wala pong sweldo si Pedro. Nangangaral siya ng salita, wala po siyang sweldo. Ganun din po si Apostol Pablo, si Timoteo, si Tito, si Pilimon. Wala po silang mga sweldo. Noong kapanahunan po, sila po yung unang nagsakripisyo. Buhay po nila yung tinaya po nila. Para nga, itong generation na ito ay makapakinig at maani yung kanilang mga pinaghirapan at pinagsakripisyo. Pero ano pong ginawa ng mga servant of God? Na dati wala naman pong sweldo, ngayon nagkaroon po ng sweldo. Kaya dito nyo po malalaman yung mga tunay na servant of God. Hello! Totoo po ito. Tanungin nyo. Nung kapanahunan po noon, ay wala pong mga sweldo. Sila Pedro, sila Apostol Pedro. Bakit po? Dahil ayaw nga po ng Diyos na lahat ng servant of God ay umasa doon sa sweldo. Pero sa kapanahunan po ngayon, bakit may mga sweldo ang mga pastor? Dahil nga po, inonor po ito ng mga naunang servant of God. Dahil takot sila na magutom. Dahil takot sila na maghirap.
Pero, kung ikaw ay servant of God, dapat hindi ka takot na maghirap. Hindi ka takot na maggutom. Dahil servant of God ka nga. Kaya nga po, yung turo at aral sa larangan po ng pagbibigay, ay dapat po may katotohanan. At dapat totoo. Katulad po nito, yung tinuro po ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, na kailangan ng lahat ng mga Kristiyano, pag sila nag-o-offering, para po sa gawain po na Diyos ay galing po sa puso. Para po yung blessing ay talaga pong maranasan po nila sa kanilang mga buhay. Hello! Yung nga po yung aking pong dating kasama po doon sa pananampalataya at pagdating po doon sa church, ang pangako nga po sabi nga po nung nagtuturo sa amin mag-ikapo ka lang, maging tapat ka lang sa tithes, yayaman ka, sasagana ka, uulad ang buhay mo. Alam niyo po, 18 years na po siya na umaattend po doon sa church po na yun. Naging tapat po siya, kasi kasama ko nga, naging tapat po sa pag-iikap po. Ganun din po ako. Naging tapat po sa pag-iikap po. Pero, hanggang ngayon, mahirap pa rin po siya. Sabi ko, hanggang ngayon, mahirap pa rin po siya. Amen. Ang tanong, bakit? Dahil, yung ikapo nga po, ay hindi nga po totoong nagagamit sa gawain po ng Diyos. Hello! Amen. Kaya hindi po bumabalik. Kaya nga po, dito nga po sa church pong ito, hindi inuobliga ang mga kongregasyon na mag-ikapo. Dahil ang gusto po ng Diyos, ang pagbibigay ng mga anak ng Diyos na narito ay galing sa puso. Amen. Hello! Galing sa puso! Amen. Huwag po natin obligahin yung mga Kristiyano sa kapanahunan po ito sa pamamagitan po ng ikapo. Maganda po yun kung obligahin po natin na ang mga Kristiyano magkaloob ng ikapo. Kung ipagagamit ninyo, lahat po yan sa gawain po ng Diyos, lahat po ng mga servant of God na namumuna sa mga churches. Dapat po, maging tapat po tayo. Kaya sabi nga po ng Panginoon ibigay ninyo ang sa emperador para sa emperador, ang sa Diyos, ang para sa Diyos. Kaya yung para sa Diyos, ay huwag po natin kunin. Dahil para po sa Diyos po yun. Yung para sa iyo, kunin mo yun. Pero yung para sa Diyos at para sa gawain ng Diyos, gamitin mo para sa gawain ng Diyos. Para yung gawain ng Diyos ay lumaganap at maraming maligtas na tao. Hello! Amen. Yun po yung dapat. Kaya nga po, tinuruan ni Apostol Pablo yung mga taga-Korinto na magbukas palad kayo. Hindi niya sinabing mag-ikapo kayo. Sabi niya magbukas palad kayo ng pagkakaloob at pagbibigay sa gawain ng Diyos. Kaya yung pag-iikapo ay masigit pa sa itinuro ni Apostol Pablo, ni Apostol Pedro, ni Apostol Juan. Dahil ang gusto nga ng mga apostol noon, yung pagbibigay ng mga anak ng Diyos at mga Kristiyano ay galing po sa puso. Hindi napipilitan lamang. Hindi inuobliga. Hindi ginagawang batas. Yun ang gusto po ng Panginoong Diyos. Kaya sabi niya, kung sumusunod ka sa magandang balita ni Kristo, magbibigay ka ng galing sa puso. Hello! Palakpakan po natin po ang Diyos. Kaya nga po, sabi po dito sa 2 Corinthians chapter 8, verse 14, ang ibig ko ay matulungan ninyo ang isa't isa. Masagana kayo ngayon, marapat lamang. Natulungan ninyo ang mga nangailangan kung kayo naman ang nangailangan at sila'y sumagana. Sila naman ang tutulong sa inyo, sa gayon, magkakapantay-pantay ang kalagayan ninyo. Sabi po dito sa 15, tulad ng nasusulat, ang kumuha ng marami ay hindi lumabis at ang kumuha ng kakaunti ay hindi naman nagkulang. Yun yung gusto po ng Diyos. Kaya tinuturuan nga po tayo na magkaloob at magbigay sa kanyang gawain na galing puso-puso. Para hindi po tayo magkulang sa ating mga pangangailangan sa ating buhay. Hello! Amen. Kaya nga pag meron kang tinanim,
meron kang aanihin. At pag ikay nagbigay, ibibigay sa iyo ng siksik at tiglig at umapo, walang sukat paglagyan. Yan po yung sabi po dito sa Lucas chapter 6, verse 38, sabi po dito, magbigay kayo at kayo bibigyan din. Gustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin panukat sa inyo. Yun nga po yun. Kaya kayo po ba, gusto nyo hanggang doon lang ang ibibigay pagkakaloob nyo? Ako hindi. Hanggang kaya ko. Dahil ibabalik ito ng Diyos ng siksik, ng liglig, at walang sukat paglagyan sa ating mga buhay. Ang ibig sabihin, pag yung pagbibigay mo ay galing sa puso, yung balik sa iyo nito ay talagang overflowing blessing sa buhay po natin. Tulad po ng testimony po kanina. Tinan niyo yung isa pong kabataan, nakapulot po ng blessing, at tinulong nga po doon sa open market. Listen, wala pa pong gawain po yun. Sabi ko, wala pa pong gawain po yun. Hinulog po yung blessing. Napulot niya yung blessing doon sa daanan. At nung pumunta nga po siya sa daang lugar na ito, sa church, hinulog niya po sa open market. At dahil alam ng Diyos na kailangan niya yung blessing. Pero yung blessing na yun, ay hindi po siya nanghinayang na ihulog sa open market. Wala pa pong gawain po yun. Pero, yung kanyang pagbibigay na nakita ng Diyos na galing sa puso, yung araw din pong yun, listen, yung araw din pong yun, ibinalik po yun ng Diyos ng siksik, ng liglig, at umaapaw. Hello! Ibig sabihin, walang lugi sa pagbibigay. Tubo lang. Meron pa po akong itestimony sa inyo, yung nakasama ko po dati sa paglilingkod. Umahayo po kami sa daanan. Yung blessing nga po na yun ay ibinigay sa kanya nang wala sa kaisipan. Inabot sa kanya. Sabi sa kanya, sa iyo ito. Itong blessing na ito. Ayaw niyang tanggapin. Pero sinundan kami ng pulubi na ito. At tininit na ibigay sa kanya. Yun yung magkasama kami ha. Bakit sa kanya ipinilit, hindi sa akin? Dahil meron ang gustong gawin ng Diyos na isang malaking patotoo sa kapatid kong ito sa pananampalataya. At nung kunin niya ito, sinabi ng pulubi, ihulog mo yan. Nag-isip ngayon kami kung saan ihulog. At nung pumunta nga po kami sa church, hinulog niya nga po yun sa opening bucket din. Alam niyo po ba, listen, dati, itong kapatid na ito, ang bahay nito ay barong-barong lang. Nung hinulog niya po yun, yung blessing na yun sa opening bucket, ang kapalit po nun, magandang bahay. Sabi ko, magandang bahay. Hello! Kaya pag ang puso mo ay talagang dalisay at totoo yung pagkakaroon at pagbibigay mo, tama po yung sinabi ng Lucas chapter 6, verse 38, na magbigay kayo at kayo bibigyan. Din, gustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin panukat sa inyo. Kaya, ang tanong, may lugi po ba sa pag-support sa gawain po ng Diyos? Wala po. Sabi na, magbigay ka lang at ibabalik ito sa iyo ng Diyos. Yun po yung dapat po na maging puso po natin po ngayon. Mga anak po ng Diyos na narito. Ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 9 verse 6, ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kakaunti ay nag-aani ng kakaunti. At ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Sino ba yung gusto ng overflowing blessing? Amen. Magtanim po kayo
ng marami. Sabi ko, magtanim kayo ng marami para umani po kayo ng marami. Kaya huwag tayong tutulan. Sino po yung nakabasa kay Ananias at kay Sapphira? Tingnan si Ananias at si Sapphira. Mababasa po ito sa Acts chapter 5 verse 2. Tingnan si Ananias at si Sapphira. Nagbenta po sila ng kanilang lupa at bahay at mga ari-arian. Pero yung pinagbentahan ay bahagi lamang yung ibinigay nila sa mga apostol. At tinarap nga po sila ni Apostol Pedro. At dahil hindi naging tapat si Ananias at si Sapphira, ano po yung naging hatol sa kanila? Yung buhay po nila. Kaya maging aral po yun. Kaya pag may pangako po tayo sa ating Panginoong Diyos, gawin po natin sa abot po at tuparin po natin sa abot po ng ating makakaya. Dahil ang Diyos naman po hindi humingi sa atin ng hindi natin kaya. Katulad doon sa babaeng balo. Inabot ng babaeng balo at tinulog doon sa offering bucket. Pero nalugod ang Diyos sa buhay ng babaeng balo nito. Ganun din po sa atin. Tao lang po yung babaeng balo. Katulad din po natin, tao lang. Kaya kailangan po magpakatapat po tayo. Ibigay po natin yung para sa Diyos. Pag para sa Diyos po yan. Huwag po natin kunin. Yung para sa iyo po yan. Yun po yung principle. Yan po yung sabi po ng Marcos chapter 12 verse 17. Sinabi ni Jesus, ibigay ninyo sa emperador ang para sa emperador at sa Diyos ang para sa Diyos. Hello! Kaya tumulan po tayo doon sa mga anak ng Diyos na tapat po. Na may sincere na mag-support sa gawain po ng Diyos. Kaya nga po, bigyan po tayo ng blessing. At bibigyan pa tayo ng blessing. At pararamihin pa ng Diyos ang blessing na ibibigay nga sa buhay po natin dahil gusto ng Diyos na yung blessing na yan ay maging tapat ka. At pag naging tapat ka sa blessing na yan, at napagkatiwalaan ka, pararamihin niya na yung papararamihin niya. Sabi ko, pararamihin niya na yan. Amen. Kaya kailangan lang po natin gawin. Magpakatapat. Gawin. Ang dapat gawin sa abot ng ating kakayahan. Ang kailangan lang po natin ay yung puso po natin ay lagi po nating saliksikin. Dapat sa bawat pag-iisa po natin, kailangan po gawin po natin yung pinagagawa po ng Diyos kung tayo po ay ganyang pinakausap. Sabi po dito sa Acts chapter 4 verse 32, nagkaisang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya at hindi tinuring ninuman na sarili niya kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Alam niyo, ito po yung puso ko. Sabi ko, ito po yung puso ko. Na talagang pag binilis po ako ng Lord, ito po yung gusto kong gawin. Na gusto ko lahat po ng mga anak ng Diyos na narito ay i-bless ko. Amen. Yun po yung tama. Kasi yun po yung totoong napagkatiwalaan sa blessing na pinagkakaloob po ng Diyos na buhay. At pag ginawa niyo po yun, yung ganitong puso, tapos na po yung kahirapan sa buhay po ninyo. Alam niyo, nung ako nag-work pa, nung ako nagtatrabaho pa, doon po sa dagat na pinaghahanap buhayan ko, nung ako po ay tumanggap sa Panginoong Kristo at nalaman ko at naintindihan ko ang turong ito, nilakaran ko po ito. Pag ako po ay merong nahuhuli at merong kita, yung nga po dati tumutupad po ko doon sa ikapo, ibinubukod ko na po yun. At talaga namang
yung biyaya at pagpapala ay naroroon sa buhay ko. At hindi lamang po yun, yung aking pagkakalupad o bibigay, nagkaanin sa puso, ay talaga namang binabalik po yun ng Diyos. Alam niyo, nung ako po, naghahanap buhay po sa dagat, yung aking pong bangka, lambat at pinton, ay talaga naman pong nag-uumapaw po yun ng mga alimasag, hipon, sugpo. Nung ako po ay namamalakaya pa po sa dagat po. At nakita ko yung susi kung bakit hindi nawawalan ng huli yung aking mga lambat at yung aking mga pinton. Dahil po sa larangan po yun ng pag-support sa gawain po ng Diyos. Sabi ko, dahil po yun sa pag-support sa gawain po ng Diyos. At nagugulat nga po yung mga kasamahan kong mangingisda dahil yung lambat ko, yung pinton ko nga po, hindi po mawalan. At hindi nawawalan ng huli, na hipon, ng alimasag at ng alimango at ng sugpo. At ipinakita po sa akin ng Diyos yung biyayang ito na talaga namang nag-overflowing blessing sa buhay ko. At isa lang po yung ginawa ko po, nagpakatapat sa larangan ng pagkakalupad pagbibigay. At hindi lamang po yun, naging may puso rin ako na mag-support sa mga manggagawa po ng Diyos. Talaga namang binibless ko po yung servant of God na naglilingkod po sa Diyos. Dahil na-bless ka eh. Kaya nga, pag-bless ka, i-share mo yung blessing mo para mag-overflowing blessing po yun. Kaya nga po, yan po yung mga testimony na nagpapatunay na wala pong lugi po sa pagbibigay sa gawain po ng Diyos. Sabi ko, walang lugi sa pagbibigay sa gawain ng Diyos. At kailangan lang po natin lakaran yung turo't aral po ito. Para yung sinasabi at pinapaabot po ng Diyos sa mga buhay po natin ngayon ay mangyari po ito sa ating mga buhay. Sabi po dito, ang tunay na biyaya at pagpapala na galing sa Diyos ay tunay nga po na hindi pinaghihirapan. Ang sabi po dito sa Kawikaan chapter 10 verse 22, ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalasahan. Totoo po yun. Kaya pagpapalain po tayo ng Diyos nang walang kasamang kabalasahan. Ibig sabihin, lahat ng problema mo, lahat ng suliranin mo, ay aalisin po ng Diyos sa buhay mo. Ibig sabihin, kung bakit ka sa utang, aalisin ka ng Diyos sa utang. At papalitan niya ng kaginawaan. At kung dati kayo nangungutang, pag naging tapat ka sa pagkakalupad bibigay sa gawain ng Diyos, ikaw na ngayon yung magpapautang. Hello! Sabi ko dati, kung baon ka sa utang, at dahil nagpakatapat ka sa pagkakalupad pagbibigay sa gawain ng Diyos, iba vice versa ng Diyos. Yung buhay mo, na dati, ikaw yung nangungutang ngayon, ikaw naman ngayon yung magpapautang. Sabi ko, hello, ikaw naman ngayon yung magpapautang. Dahil, gusto nga ng Diyos na makita mo na siya ang nagbigay ng biyaya at pagpapala sa iyo. Hello! Kaya sabi po dito sa Kawikaan chapter 11 verse 24, ang tao mo pagbigay ay lalong yumayaman. Totoo po ba yun? Amen. Pero sabi niya dito, ngunit naghihirap ang tigong ng mga kamay. Kaya, pag mapagbigay ka, ay yayaman ka. Sabi ko, pag mapagbigay ka, yayaman ka. Amen. Hindi po ako may sabi po nito, ang Kawikaan. Ngunit, naghihirap ang tigong ng mga kamay. Ano po yung tigong na kamay? Yung madamot. Pag madamot ka, maghihirap ka lang. Ano po yung susi para ikay tuloy-tuloy na yumaman? Ano po yun? Pagbibigay. Hello! Ngayon, alam niyo na po yung susi. Ang tanong, ano pong gagawin niyo po ngayon? Ngayon nalaman niyo na ang susi ng pagyaman ng isang tao. Hello!
pagbibigay. Ang sabi rin po dito sa Kawikaan chapter 21, 11 hanggang 25, sabi po dito, ang taong matulungin sa sagana ang pamumuhay at ang marunong tumulong ay tiyak natutulungan. Kaya kung gusto mo raw tulungan ka at maraming tumulong sa iyo, kailangan marunong ka rin tumulong sa kapwa mo. Hello! Hindi pwede yung ikaw na lagi lamang yung tutulungan. Hindi pwede po yun. Kung gusto mo, ikaw na lang yung humingi ng tulong, pero pag may humingi ng tulong ay pinagdadamutan mo ng tulong. Wala pong ganun, lalo na kung Kristiyano ka. Pag may nagpapaabot ng tulong, tulungan mo. Kung talagang totoong ikaw ay Kristiyano, kung totoong sumusunod ka sa magandang balita ng ating Panginoong Kristo. Yun po yung tunay na Kristyanismo at Kristiyano at anak ng Diyos at inirang ng Diyos. Marunong tumulong. Hindi yung puro kapit ka lang nga. Yung puro tulong, puro hingi ka ng tulong. Pero pag humingi ng tulong sa'yo, ay ayaw mo ng tulungan. Huwag pong ganun kasi madamot po yun. Bawal po ang madamot po na Kristiyano. Sabi ko, bawal po madamot na Kristiyano. Kaya nga po tinuturo po ito eh. Para ngayon nga po, wala na pong madamot na Kristiyano. Ang lahat po ng Kristiyano ay mapagbigay. Para ang lahat po ng Kristiyano na mapagbigay ay yumaman. Hello! Kaya kung gusto mo maghirap, maging madamot ka, 100%. Paghihirap, ang dadalasin mo sa buhay. Pero, kung gusto mong yumaman, magbigay ka, 100%, yayaman ka. Yan po yung principle. Kaya nga magtanim ka, at ikay aanin. Hello? Kaya nga po, maganda po yung nagtuturo po ng ganitong turo. Para yung mga Kristiyano po na naghihirap, ay hindi na po maghirap. Kundi sila po ay umunlad ang kanilang pamumuhay. Kaya nga po yung Panginoon Kristo, tinuruan yung mga alagad eh. Tinuruan po sila. Maging si Apostol Pablo, maging si Apostol Pedro, tinuruan ng mga Kristiyano na magbigay at mag-support sa gawain po ng Diyos. Si Marta, si Maria Magdalena, si Susana, si Juana, at yung si Maria na ina ng Panginoon Kristo. Tinuruan ng Panginoong Kristo ang mga babaeng ito na mag-support sa gawain po ng Diyos. Kaya, pag nangangaral ng Panginoong Kristo, andun na yung buhay ni Marta, andun na yung buhay ni Magdalena, andun na yung buhay ni Susana, ni Juana, ni Maria. At talaga namang kaagapay sila ng Panginoong Kristo pagdating sa gawain ng Diyos. Dapat ganun yung mga Kristiyano. Kailangan meron pong tunay na pagkakaloob ng buhay at pag-support para sa gawain po ng Diyos. Kaya, pag tayo po'y tinuruan na po ng Diyos, at ngayon nga po, inilahat po ito, at may mensahe po ito dahil gusto po ng Diyos na matapos na yung kahirapan sa mga buhay ng kanyang mga anak. Ayaw po ng Diyos na mayroong naghihirap na kanyang mga anak. Ayaw po ng Diyos na may naghihirap na Kristiyano. Dahil gusto niya ang lahat ng kanyang mga anak sa huling panahon na ito ay managana. Amen. Gusto niya bago mag-rapture at dumating ang rapture, ang lahat ng mga anak ng Diyos ay nanagana at masagana at pinagpala at puno ng biyaya at puno ng sumasagana ang pamumuhay. Dahil ayaw ng Diyos na mayroong maghirap na kanyang anak. Dahil siya ngayon lumikha ng langit at lupa. Siya nga lumikha ng bundok, ng dagat, ng lahat, ng mga puno, ng mga hayop, ibon. Kaya nga po, tinuturo po ito para wala na po pagkikahus ng mga Kristiyano sa huling kapanahonan na ito. Ayaw ng Diyos na may makita na mayroon siyang anak na naghihirap. Totoo po yun. Tayo ang mga ama at magulang
sa laman, ayaw natin pong makita na naghihirap yung ating mga anak. Lalo na po yung Diyos. Di ba ano po yung ginagawa po natin? Tayo mga magulang, pinapangaralan yung mga anak po natin na sa abot ng ating makakaya, na pangangaral sa mga buhay po nila dahil gusto po nga natin na hindi po nila dirasin yung hirap ng kanilang buhay sa mundong ito. Ganun din po yung Diyos. Ginagawa ng Diyos sa abot na kanyang makakaya na tayong mga naririto, mga anak niya, ay malagana. Kaya nga, tinuturuan po tayo sa pamamagitan ng turo po ngayong ito. Na nalaman na po natin ang sikreto kung paano yumaman. Paano po? Pagbibigay, pagkakaloob, at pag-support sa gawain po ng Diyos. Kaya pag ikay nag-support sa gawain ng Diyos, huwag kang manghinayang. Huwag mong bilangin yung ibinibigay mo. Dahil yan, isang uri yan ng pagtatanim at isang araw magugulat ka. May kakatok. Sabi ko, isang araw may kakatok. Amen. At yung kumakatok na yun, ang dala-dala nun, biyaya, pagpapala. Para sa kaularan sa buhay mo. Hello! Amen. Yung pangako po ng Diyos ay hindi po nagbabago. Hanggang ngayon, yung pa rin po yung pangako po niya. Kaya nga po, huwag po tayo mabahala. Ang gawin lang po natin ay gawin yung kalooban ng Diyos. Ano po ba yung kalooban ng Diyos? Sabi ko, ano po ba yung kalooban ng Diyos na pinagagawa ng Diyos sa mga buhay po ninyo? At kung alam niyo na po yung kalooban ng Diyos, gawin niyo po yun. At wala pong masasayang pag ito ay tunay na ginawa niyo sa mga buhay niyo. Sabi po dito sa Haggai, chapter 2, verse 18, huwag kayong mabahala, sapagkat mula ngayon ay pagpapalain ko na kayo. Hello! Ano sabi ko? Sa Haggai chapter 2, verse 18, huwag kayong mabahala. Huwag raw po kayong mabahala, kayong mga naririto. Sabi ko, huwag raw po kayong mabahala. Huwag raw po kayong mabahala. Huwag raw po kayong mangamba. Bakit? Sabi po dito, sapagkat ngayon ay pagpapalain ko na kayo. Hello! Ang Diyos po may sabi po dito. Huwag raw kayong mabahala sapagkat mula ngayon ay pagpapalain ko na kayo. Hindi po ako magpapala po sa inyo. Yung Diyos po ni Abraham, yung Diyos po ni Isaac, yung Diyos po ni Jacob ang magpapala, ang magbibigay ng pagpapala at biyaya sa mga buhay niyo. Hello! Kaya nga po sobra-sobrang patunay ang salita po ng Diyos. Kulang po yung oras po natin. Kung talagang sa turo at aral about sa pagbibigay, talaga naman gusto ng Diyos na ma-satisfy kayo. Pagdating po sa turo na ito, nasa larangan po ng pagkakaroon at pagbibigay. Dahil ang Diyos nga po ay, ang nature niya nga po ay mapagbigay. Kaya nga tinuturuan po tayo na maging mapagbigay. Dahil gusto ng Diyos na tayo po ay sumagana sa buhay. Hello! Amen. Ayaw niya nga po tayo maging kaos at maghirap. Nalulungkot po ang Diyos pag meron pong siyang anak na nakikita na problema pagdating po sa larangan ng pinansyal. Ayaw niya po yun. Kaya tinan niyo yung testimony po ng babae po ng Diyos dito. At yung isa po pa nating kapatid na babae sa Panginoong Jesucristo, yung mga testimony po nila kanina. Nangamba sila. Nabahala pero anong ginawa po ng Diyos? Talaga namang tinasay ng Diyos yung pagbayad doon po sa pag-aaral ng kanyang anak. Ganun po ang Diyos eh. May surprise po siya. Sabi ko, masurpresa po kasi ang Diyos. Sabi ko, masurpresa po siya. Gusto ng Diyos na ang kanyang mga anak ay laging nang surpresahin. E tulad niyan, sabi ko, pag-uwi nyo sa tahanan nyo, may sorpresa ang Diyos sa mga buhay nyo. Abangan nyo. Kasi hindi, habang panahon na ganito lang yung buhay natin eh. Sa araw, pag-gising mo, magulat ka, yung sorpresa ng Diyos, nandyan na.
Sabi ko, nandyan na. Sabi ko, nandyan na sa mga buhay niyo. Kaya nga, bubuksan ng Diyos ang turungawa ng langit para sa atin. Yan po yung sabi niya dito sa Deuteronomy chapter 20, verse 12. Sabi niya dito, bubuksan niya ang langit upang ibuwas sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain na niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Dahil dito, hindi na kayo mangungutang, sa halip kayo pa ang magpapautang. Hello! Amen. Purihin ang Diyos sa kanyang salita. Bubuksan niya raw ang langit at ibubuhos sa inyo yung ulan. Sa kapanahunan na po yung pagpapala, yung biyaya. At pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Kung ano raw yung inyong gagawin. Ano po yung ginagawa niyo sa bawat araw? Pagpapalain daw po yun ng Diyos. Hello! Amen. Hallelujah! At dahil dito, dahil pag pinagpala na daw kayo ng Diyos, at dahil sumagana kayo sa lahat ng bagay, hindi na daw kayo mangungutang, sa halip ay kayo na ang magpapautang. Hello! Palakpakan po natin ng Diyos. At paano ito mangyari at maganap sa mga buhay po ng kanyang mga anak? Kailangan may puso po tayo na bigay. Hello! Yun ang may sikreto. Para yung open heaven and beyond imagination sa buhay niyo po ay mangyari po. At sabi po dito sa Awit chapter 145 hanggang 16, sabi po dito, binibigyan sila ng sapat, na sapat hindi nagkukulang. Ano pa ang lahat ay may tinatanggap na ikabubuhay. Kaya pag ikay nasa Diyos, bibigyan ka niya ng sapat at hindi ka na magkukulang sa iyong buhay. At sabi sa chapter 26 verse 21, sumang-ayon ka sa Diyos, makipagkasundo ka sa Kanya, ang buhay mo ay gaganda at magiging maginhawa. Amen. Ano po yung sabi? Sumang-ayon ka sa Diyos. Ano yung ibig sabihin ng sumang-ayon ka sa Diyos? Sumunod ka sa kalooban ng Diyos. Kung ano yung pinagagawa sa iyo ng Diyos, gawin mo. At makipagkasundo ka sa Kanya. Ano yung makipagkasundo sa Kanya? Makipagtipan ka. Ano ba yung gusto mong maging tipan sa Diyos? Gawin mo raw yun. At pag naging tapat ka sa Kanyang tipan at sa iyong tipan, sabi po dito, ang buhay mo ay gaganda at magiging maginhawa. Hello! Pag naging tapat ka raw sa pangako mo, sa tipan mo, at sumang-ayon ka sa kalooban at sumunod sa kalooban ng Diyos, gaganda raw yung buhay mo at magiging maginhawa ang buhay mo. Hello! Hallelujah! Purihin ng Diyos. Talagang galak na galak yung puso ko kasi pag ganito, blessing po yan eh. Sabi ko, pag ganito po yung binababa ng Diyos, blessing po yan. Ibig sabihin, merong ibibigay ang Diyos sa bawat isa sa inyo na naririto. Hello! May sorpresa ang Diyos sa mga buhay nyo. Lakaran nyo lang po itong turo pong ito. At magugulat kayo. Lahat ng utang nyo, babayaran ng Diyos. Sabi ko, lahat ng utang nyo, babayaran ng Diyos. Woo! Purihin ng Diyos. At sabi po dito sa Deuteronomy chapter 28 verse 6, pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. At sabi po dito sa Pilipos chapter 4 verse 19, at buwan sa hindi maubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. And lastly, sa Roma chapter 8 verse 32, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay niya para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ang masagana sa atin ang lahat ng bagay. Yan po yung pangako po ng Diyos. Kung yung kanyang pangakong bugtong na anak ay naibigay niya, naihandog niya sa atin, mas more, pag ikay humingi, mas ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan mo. Hello! Amen. Ibig sabihin, kung ang Panginoong Kristo, ang anak ng tao, ang anak ng Diyos ay naibigay, naihandog doon sa krus ng Kalbaryo, mas more, kung ikaw raw ay ihingi, hindi raw ito yung pagkakait ng Diyos. Hello! Ano lang yung gagawin mo? Ano lang yung sikreto? Lakaran mo yun. Pag nilakaran mo yun, giginhawa yung buhay mo. Sa sagana, gaganda. Hello! Hindi ka na maghihirap. Hindi ka na magkukulang. At higit sa lahat, ikaw na yung magpapautang sa kapitbahay mo, sa
salita. Talaga namang pagpapala para sa ating lahat. Ang ibinaba ng Diyos sa araw na ito. Uuwi kayo na talaga namang puspos ng kaluwalhatian ng Diyos at bitbit ang pangakong ito. Pinaalam na ng Diyos ang sikreto. Ano lang po yung sikreto para sumagana sa buhay? Pagbibigay. Lakaran niyo po yan para sumagana ang buhay niyo. Itatak niyo po yan sa inyong puso, espiritu at katauhan yung pagbibigay pangit mo para po kayo ay sumagana. At huwag po tayo maging manamot sa ating kapwa. Sabi po po tayo maging manamot sa ating kapwa. Lalo na ngayon alam po natin. Alam po natin yung sikreto para po tayo guminawa. Pinaalam na po ng Diyos. Ngayon bakit pinaalam po ito ng Diyos ngayon? Dahil gusto niya nga na sa taong ito at sa darating pang mga taon ay pinagpala na po kayo. Mayaman na po kayo. Masagana na po kayo. At hindi na po kayo mangungutang. Kayo na po yung magpapautang sa susunod na taon. Hello! Amen. Oh, hallelujah! Shira babahante. Yara ka babaka. Thank you, Lord. Sa turong ito. Tapos na ang paghihirap ng mga anak mo na naririto. Tinapos mo na ang kanilang kasalanan. Tinapos mo na ang suffering nila sa pera, sa financial. Sa turong ito, nagbukas na ang kanilang mga isipan at ang kanilang mga puso. Tapos na ang kasalatan sa buhay ng mga anak mo sa taong ito at sa darating pang mga taon. Dahil tinuro mo na at pinaalam mo na ang sikreto sa kanila kung paano sila malagana. Ngayon, kung sila maghihirap, nasa sa kanila na po yun. At yun po yung nagpapatunay kung bakit mahirap pa rin sila. Dahil hindi nila nilakaran ang turong ito. Kaya mga anak ng Diyos, kung gusto nyo managana ngayon sa buhay nyo, lakaran nyo ang turong ito. Yung sikreto ay pagbibigay lamang po. Hindi lamang po sa pinansyal, maging sa buhay. Kaya, tayo po mga anak ng Diyos, kailangan maging sincere. Ngayon sa araw na ito. Ang Diyos po ay mabuti. Ang Diyos po ay tapat. Kaya niya nga po itinuro ito eh. Dahil gusto niya, lahat po tayo na rin ito ay masagana at pinagpala. Kaya nga po, ang Diyos po ay nagturo ngayon sa larangan ng pagbibigay dahil gusto niya, wala na pong maghirap na kanyang mga anak sa huling panahon ito. Kaya dahil naituro na po ito, lakaran niyo po ito. Para ngayon, lahat ng mga anak ng Diyos ay managana at pinagpala at talaga namang ang buhay ay buhay na masagana. Amen? Lahat po tayo po tumayo sa oras po ito. Sa araw na